Hi po. Yan, random sharing lang. Tara po, paki-share po 'to sa mga kapatid natin, 'no. So, paki-share na rin po sa group chat natin kasi hindi po 'to nagno-notify, eh, kaya please share it kapatid, please share it. Bless others in the name of Jesus. Yan, paki-share na lang, 'no, paki-share. Hi po. And hello po, hi po, paki-repost na lang po. Kamusta po ang buhay? Hello po, good evening po. Sorry po ngayon lang po ako nakapag-live kasi ayun nga po medyo madaming errands, 'no. Though nakapag-rest naman, however yun nga medyo madami talagang errands. So kaya please paki-share naman po, paki-share po. Wait lang po, paki-share na rin po sa group chat natin. No, yan, thank you po, 'no, salamat po sa inyo. So, we're just waiting for others to join mga kapatid, please. So, ayan, thank you po na-share na. Thank you. Ayan. Ayan, hello po. Ayan, welcome po. Welcome po sa lahat ng narito ngayon at naniniwala po ako that God will move right now in the name of Jesus, no? So, bless others in the name of Jesus kasama ang kaaway mo. Yan. Ayan, sige kapatid. So, sino po dito kapatid yung parang merong kasamaan ng loob? Sige po, itaas niyo po yung kamay niyo o kaya meron siyang kagalit o kaya merong nagsasalita sa kanya ng hindi maganda kapatid. Para sa iyo 'to. Amen. Kasi kapatid, tapos na po tayo sa pagpe-pray, tama? Tapos na po tayong nag-pray para sa sarili natin, 'no? Pero ngayon naman, you will bless others. Amen. Ayan, buti na lang may mga ako-ako po. And good evening po, 'no, yung may mga kasamaan ng loob, yung mga may pinagdadaanan, 'no, o kaya naman merong hindi alam yung gagawin nila. Yan, bless others. Wala pa pong trumpet kapatid, hindi pa nag-uumpisa yung trumpet. Wala pa po ang trumpet. Wala pa tayo kapatid sa end times. Kung ngayon nahihirapan na kayo, eh paano pa pag end times? And hello po, hi po sa lahat, no. And bless others in Jesus name. Yan. So mahalaga po 'to kapatid, mahalaga. Sabi mo nga, mahalaga. Mahalaga po talaga 'to. Yan, kumusta po ang buhay-buhay natin diyan? Yan, ayos naman ba? Yan, so actually kapatid, pag binasa niyo yung Romans chapter 12 verse 14 to 21, actually ito po yung ano kay devotion ko talaga. Makikita mo dito yung pagiging selfless ng isang Kristiyano. Makikita mo dito kapatid yung pagiging maintindihin ng isang Kristiyano. At lalong-lalo na mas makikita mo dito kung paano ini-impart ng Panginoon yung pag-ibig niya. Kahit dun sa mga taong nakapanakit sa atin o kaya kahit dun sa mga taong hindi natin alam kung anong gagawin nila sa buhay natin. Amen.
Kaya kapatid, ngayon pa lang tuturuan ka na ng Panginoon how to bless others. Amen. Sige po, may mga tanong po kayo habang naghihintay po tayo. Please, pwede niyo pong tanongin. Yan na. Medyo naglalag po, no? Bear with me lang. Bear with me sa lag, kapatid, no? Teka lang, subukan ko pong lumipat, Yan, lumipat po connection. Magde-data muna. Paano po ba mag-devotion? I'm new pa lang. Para sa akin kapatid, mas maganda plainly read the Bible, or if you could search yung SOAP, SOAP, Scripture, Observation, Application, and Prayer, pwede po na yun. Anyway, thank you Thank you si Franzo. Yan kapatid, yun pala, ask ko lang to, heart me lang, no? Kasi yung heart me, piso-piso lang yun. Baka pwede po kasi ito po ay para lang po sa ano pangalan nito? Para lang po sa algorithm natin, no? So again, bless others in Jesus name. So yan po talaga ang ating topic ngayon, kahit kaaway mo. Amen. Check ko lang kung ilang minutes na tayo, no? Last 4 minutes kapatid. Request ko lang, pa-request na lang, pa-repost na lang kapatid, no? Pa-repost na lang, please. Yan, please repost it kapatid. Para po mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon, no? Salamat po sa Lord. Uy, bawal magpa-shoutout dito na naghahanap ng asawa. Ang gagawin mo dyan, mag-pray ka dapat. Amen. Sige po, sige kapatid, no? Please, paki-repost po, paki-repost. Yan, paki-repost. Thank you po, thank you po. Yung kasi may nagpa-shoutout naghahanap daw ng asawa. Mag-pray muna, mag-pray. Hallelujah. Yan kapatid, if you could like it, share it kapatid, please. Let us know, no? Hindi pa po nag-start, hindi pa po. After like mga 2 minutes, mag-start na rin tayo. Kaya please po, paki-repost na lang po para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Pero our topic right now is bless others in Jesus' name. Ayan. Bless others in Jesus' name. Ayan, siguro pwede na tayo mag-start, no? Sige, ano muna, Vicente, habang naguguluhan ka pa, dito ka muna. Actually, hindi talaga makukuha ng isang araw, isang beses lang yan. Pero ang mahalaga, lagi kang mag-pray. Amen? Lagi kang mag-devotion, magbasa. Pero bago po ang lahat, tayo po muna isaglit na manalangin. O aming Diyos na dakila at banal, nagpapasalamat po kami. Dahil ikaw po ang Diyos na alam namin that you will bless us as we bless others to Panginoon. Kaya Lord, I pray sa aking mga kapatid, yung hindi po nakakapagpatawad, makakapagpatawad ngayon. Yung mga kapatid ko na may kasamaan ng loob, magkakaroon ng restoration. Mga pamilya namin na hindi na namin nakakausap, I pray, makausap namin. At the same time, Lord God, we pray and declare na samahan niyo po kami sa aming devotion ngayon. Kaya Lord, ipaunawa mo sa amin ang puso mo, and let us bless others in Jesus' name, because ito po talaga ang pagkatawag mo sa amin. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Ayan, kahit medyo naglalag tayo. Ayan, palagay mo na present. Amen. Ayan, thank you po. No? So again,
Actually kapatid, ang topic ko talaga dapat ay buong Romans 12 kaso kinausap talaga ako ng Panginoon na turuan ko po kayo na mag-bless ng iba. Amen. Kasi mahirap man kapatid na kaya yun kapatid no. So sorry may nag-chat lang kasi. Pero anyway, so ngayon kapatid, pag binasa niyo po yung buong verse 12, ang nakalagay diyan, dedicated services. So, kumbaga, itong buong verse 12, chapter 12, sorry, buong chapter 12, kapatid, ng Romans, dito mo makikita yung tamang paglilingkod. Amen. So, kung gusto mong maglingkod ng tama, dito ka babasahin mo yung buong Romans chapter 12, no? Ngayon, kung gusto mo ring maglingkod sa Panginoon, dapat you know how to bless others. Amen. Alam nyo kapatid, ang tagal ko na rin tinuturo sa inyo, di ba, na bless others talaga because when you refresh others, God will refresh you personally, tama? So, ibig sabihin kapatid, ang Diyos, ibe-bless ka ng Panginoon if you will bless Him. If you will bless others, sorry. Tama? So, kaya ngayon kapatid, gusto lang i-emphasize ng Panginoon na tutukan natin na pag-aralan, paano ba yung ibe-bless natin yung iba? Amen? Alam mo kapatid, kasi yung term na bless, ito, ang daming misconception nito. I-bless mo naman ako. Anong ibig sabihin nun sa inyo? Sige nga. Sige, i-bless. Kunyari sinabi ko na i-bless mo ako. Anong tingin mo yun? Yung literal na alam mo ha, hindi acceptable na sagot. Yung literal na alam mo. Okay, pray. Wow, pray. Wow, pray ha. Amen. Praise God. Mga nagbago na nga kayo. Diba kapatid, minsan pag sabi, uy, binless ako, binigyan ako ng pera, hindi lang yun. Amen. Pag sinabing i-bless kapatid, you will impart. Amen. You will impart the love of Christ kahit anong mangyari. Amen. Kaya ito nga yung babasahin natin Romans chapter 12 verse 14 to 21. Sige po, basahin natin Sabi dito, bless those who persecute you. Bless and do not curse them. Rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight. Repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Beloved, never avenge yourself, but leave it to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing this, you will heap burning coals on his hands. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Amen. At gusto ko po yung sinabi ng Panginoon dito. Do not overcome by evil, but overcome evil with good. Kaya kapatid, if you do something kahit sa kaaway mo, na kabutihan, you can overcome it. Kaya nga kapatid, diba, lagi ko po sinasabi sa inyo, gawan mo pa rin ng kabutihan. Ngayon, pwede mo sabihin, kuya, parang hindi naman balanse yan. Hindi kapatid, parang hindi mababalanse si Lord na mismo nagsabi nito. Kung patuloy ka pa rin magagalit, kapatid, naku, baka makalaban mo na si Lord yan. Straight to the point na, no? Wala nang paligoy-ligoy. Kasi kapatid, alam ko, mahirap magpatawad. Alam ko yan. Alam ko rin na hindi madali na magtiis at lalong hindi madaling gumawa ng mabuti sa mga nakapanakit sa'yo. Pero, huwag mong titigasan yung puso mo. Hindi mo man magawa ngayon, pero dalangin ko, open ka na gawin. Kasi it is always about our heart pa rin at the end of the day. Tama? Kaya kapatid, ngayon pa lang, ipipray na natin to. Amen po ba?
Amen? Sabi mo ngayon pa lang, magpe-pray na tayo. Kasi kapatid, sa totoo lang, one of the evidence or great evidences na ikaw talaga ay nagbago, hindi po lang in worship time, hindi lang po sa loob ng simbahan, kung paano mo itatrato ang tao sa labas ng simbahan, sa labas ng devotion. Paano ka pag wala nang nakatingin? Paano ka mag-isip pag wala nang nakatingin? Paano mo ididil yung mga nang-aaway sa'yo? Amen? So ulitin ko kapatid, no? Madidil mo ng tama ang buhay, ay doon mapapakita yung ebidensya ng buhay mo. Kung madidil mo ng tama yung buhay mo, lalo na sa harapan ng mga kaaway mo. Ulitin ko, sino po may kasamaan ng loob dito? Pwede po bang maging honest kayo? Actually, sa totoo lang naman, sobrang daling pagpalain yung mga tao na mahal mo. Sobrang daling mag-pray sa mga mabait sa'yo. Tama? Sobrang daling tulungan yung mga taong tumulong sa'yo. Paano mo ipapakita ang pag-ibig ni Kristo sa mga nakapanakit sa'yo? Di ba? Paano kung niloko ka ng sobra? Pero kapatid, alam mo, the gospel calls us to something far greater. Tinatawag ka ng Diyos na gawin ang mas higit pa. Kasi kapatid, si Jesus, kung titignan mo, binless niya kahit makasalanan. Kinilala niya nga tayo eh. Inalala niya nga tayo bilang makasalanan. At kapatid, kahit binugbog na siya ng mga Romano, ano pa rin sabi niya? Panginoon, patawarin mo sila pagkat di nila alam yung ginagawa nila. At even minahal pa rin ng Panginoon those who reject Him. Kaya bilang ikaw, tagasunod ni Kristo, tinatawag ka ng Diyos na mag-bless din ng iba, lalo na sa mga kagalit mo, lalo na sa mga nangaaway sa'yo. Amen? Kasi kapatid, when we bless others in the name of Jesus, this is the heart of Christ. Sabi mo nga, puso to ni Kristo. Amen? Ngayon, ang dali pag-usapan kasi ano naman eh, ano tawag dito? Wala pa naman eh. Tama ba? Wala pa naman talaga. Paano pag dumating na yung pagkakataon na kailangan mo siyang mahalin? Kaya mo kaya? Amen. Kaya kung titignan natin yung konteksto ng Romans 12, no? Tingnan mo na natin para mas maintindihan mo. Si Paul, kapatid, from Romans chapter 1 hanggang verse 11, in-explain ni Paul about the gospel, na tayo ay makasalanan, na si Kristo namatay para sa atin, niligtas tayo ng Panginoon sa biyaya ng Diyos. At the same time, meron na tayong bagong buhay kay Kristo. Amen po ba? Pwede mo bang sabihin dyan, may bago na akong buhay? Sige. Ngayon kapatid, pagdating ng verse 12, ay ng chapter 12, present your bodies as a living sacrifice. Sobrang linaw, unang verse pa lang. I-present mo yung buhay mo bilang isang buhay na handog. Bakit? Pagkatapos mo kasing matanggap kapatid ang kaligtasan ng Panginoon, ang biyaya ng Diyos, sunod na nito kapatid, ibibigay mo yung buhay mo para sa Panginoon. At kapatid, sa totoo lang, pag binasa nyo po ang Bible, wala pong selfish sa kaharian ng Diyos. Walang madamot sa kaharian ng Diyos. Walang madiga, walang mayabang, walang prideful, wala. Lahat ay sama-sama, lahat ay tulong-tulong, lahat ay inaangat ang bawat isa. Amen. Kaya kung sasabihin mo sa akin na ikaw ay lingkod ng Diyos, at sasabihin mo sa akin na ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon pero hindi mo mahal yung kapitbahay mo, di ko alam kung talagang naranasan mo ba yung pag-ibig ni Kristo. Amen. Ang gusto ko lang sabihin kapatid sa'yo, mahal ka ni Kristo. Amen po ba? Ang gusto ko lang sabihin sa'yo, inibig ka ni Lord kahit sino ka pa. Kaya hindi pwede na hindi mo rin ibigin yung ibang tao.
Kasi pag naranasan mo ang totoong pag-ibig ni Kristo, hindi na mahirap ibigin sa yung iba. Tama po ba? Amen po ba? Amen? Ulitin ko kapatid pag naranasan mo na ang totoong pag-ibig ni Kristo, hindi na mahirap sa yung ibigin ang iba. Bakit? Kasi ang pag-ibig ni Kristo kapatid, it meant to be flowing. Sabi po ng Bible, di ba? He is the living water. From heaven, from your heart, it is flowing. At dapat from your heart going to others. Kaya nga kapatid love is giving. Hindi pwede kapatid na hindi mo ibinibigay ang pag-ibig. Amen. Ang pag-ibig commitment. Tama ba? Kung ang pag-ibig ay commitment, paano na yan? Madamot. Walang ganon. Sabi mo walang ganon. So ibig sabihin kapatid, tinatawag ng Diyos ang isang Kristiyano para i-reflect ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Para i-reflect yung pag-ibig na binigay sa kanya ng Diyos. Kaya kapatid, ngayon pa lang, sabi mo dyan, humanda-handa ka na. Amen? Naku, humanda-handa ka na talaga. Ngayon kapatid, first point, bless instead of curse. Amen? Bless instead of curse. Ito mo kapatid sabi po ng Bible, bless instead of curse. Sabi ng Romans chapter 12 verse 14, bless those who persecute you, bless and do not curse them. Amen? Kapatid, sinasabi po ng Diyos yung complete opposite ng sinasabi sa'yo ng mundo. Ano bang sabi sa'yo ng mundo? Gumanti ka. Dapat hindi ka papayag, bumangon ka at durugin mo sila. Di ba dapat gano'n ang sinasabi ng isang matapang? Kapatid, mali. Ang pag-ibig ng Diyos, kahit na naagrabyado ka, pipiliin mo pa rin magpala. Hindi po yun sign ng pagiging manhid. Yun po ay senyales na mahal mo si Kristo, kaya hahaba ang pangunawa mo, at the same time, you will bless them, not curse them. Amen? At alam mo kapatid, rather than cursing others, bless others. Bakit? Sabi ng Bible, kung ano ang tinanim mo, yun din ang aanihin mo. You bless others, aani ka ng blessing. You curse others, aani ka ng curse. Kaya kapatid, tinuturuan ka ng Panginoon, hindi para lang, hindi ka, kumbaga tinuturuan ka ng Diyos, hindi lang para maagrabyado ka, kundi para iligtas ang buhay mo in totality, na dahil ikaw ay nagtanim ng pagpapala, aani ka din ng pagpapala. Rather than na nagtanim ka ng curse, aani ka ng curse. Pili. Kung ako sa'yo, magpala ka ng iba para umani ka ng maraming pagpapala. Amen po ba? Pwede na ba natin palakpakan si Lord doon? Hallelujah! Kaya kapatid, rather than cursing others, bless others. Sabihin na natin nasaktan ka, gusto mo ng revenge. Sabihin na natin na-insulto ka, gusto mong insultuhin. Pero kapatid, ang Panginoon iba. Rather than fighting back or revenge, bless them. Why? Because the battles belongs to the Lord. Alam mo, ayaw ng Diyos na ikaw yung mapahamak. Kasi kung hindi ka gaganti, hinahayaan mo na ang Diyos ang kumilos. Amen po ba? Kaya kapatid, tingnan niyo po, ang dami pong nangaaway sa atin, pero kalmado lang ako, hindi pa ako sumabog. may mga time na napapadiin yung point ko, pero that is for the sake na para itama yung doctrine. Pero wala akong minura, wala akong pinatulan talaga, wala akong pinagsalitaan ng masama. Amen. I-mute natin, oo, pero tingin ko naman hindi naman masamang mag-mute, no? Para lang kaayusan dito, di ba? Pero
Ang pananahimik ay hindi po sign ng ikaw ay talunan. Amen. Ang pananahimik ay isang sign na ikaw ay malakas kay Kristo. Amen po ba? Kaya nga kapatid, rather than cursing them, bless them. Amen. At the same time kapatid, pupunta pa rin tayo dun sa pag-unawa na ba kaya niya nagagawa yun kasi ganito, ganyan. Tama po ba? Kasi ako kapatid, sa totoo lang, tapos na po ako dun sa panahon na siganti, pagod na ako gumanti. Ang sarap kaya ng payapang buhay. Oo, pagsalitaan ka kapatid, hanggang dun lang naman yun. Pag natulog ka naman, payapa ka pa rin kay Kristo, tama? Pag pinagpala ka ng Panginoon, walang hindrance kasi hindi ka gumanti. Amen. Kaya kapatid, rather than na i-curse mo yung nagpe-persecute sa'yo, ano dapat? Ipanalangin mo sila. Magsalita ka ng tama sa kanila. At i-desire mo yung desire ng Diyos para sa kanila. Kaya nga mangha po ako dun sa mga kapatid ko sa church na talagang sabi, hayaan na natin sila. Ipakita na lang natin pag-ibig ni Kristo. Grabe yun. Pag ganun ka na kapatid, naku, saludo po ako sa'yo. Amen. Kaya kapatid, natuto po akong manahimik na lang. Tahimik na lang tayo. Sabi mo nga dyan, tahimik na lang tayo. Kasi kapatid, may stress ka pa nung isasagot mo. Tapos pag nakasagot ka ng matindi, mafe-feel bad ka pa. 'Di ba? Kung hinayaan mo na lang sila, hayaan mo sila, imagine mo, makokonsensya yan. Alam mo bakit? Alam mo kung bakit makokonsensya? Imagine mo, inapak-apakan ka na niya, hindi ka pa gumanti. Naku, yun kaya ang mas nakakakaba. Yung hindi nag-react, ibig sabihin matibay. Tama? Kaya kapatid, kung meron mang umaaway sa'yo o meron mang nanlilibak sa'yo o kaya naman meron mang mga nag-a-attempt na lokohin ka o kaya naman kung ano-anong bagay, hayaan mo sila. Nasa part na tayo kapatid na ipagpapasa Diyos na lang natin 'to kasi tayo ay lingkod ng Panginoon. Ako kapatid, sa totoo lang, wala na akong tinuturing na talaga yung mga kaibigan ko dati, wala na, eh. Lahat na po ng kaibigan ko kayo na at tsaka yung nasa church. Paano kasi ayaw naman nila akong kasama, eh. Pag daw nila ako, parang bawal daw gumawa ng mali. Sabi ko, "Ano yun?" Pero meron din talaga kapatid na iniwan talaga ako literal dahil sumunod ako sa Panginoon. Pero kahit gano'n, tuloy pa rin ang buhay. Amen. Ako kasi, kapatid, para rin maintindihan niyo 'no, ako po extrovert at kung may kaibigan ako kapatid, grabe ako mag-value ng pagkakaibigan, sa totoo lang. At alam din ng iba yan kapatid, kayo nga 'pag nag-prayer request kayo nire-replyan ko kayo, gano'n po ako ka-value yung gano'n ako mag-value ng friendship kasi, imagine mo yan, ako sa perspective ko 'to, dinami-daming tao tapos ikaw kaibigan ko, 'di ba gets mo? Kaya 'pag merong nakakagawa sa'kin ng mali na kahit maliit na bagay lang, kaya ko siyang palagpasin kasi kaibigan kita. Pero yung hindi mo na ako kausapin o kaya naman iwan mo na ako sa ere o kaya naman para bang bigla na lang tayong nagkasamaan ng loob kasi kahit wala akong alam, parang dun ako nafe-feel bad. Nakakalungkot yung gano'n, tama ba? Pero nung na Kristo na ako, lagi akong ina-assure ng Panginoon that He is my friend. Amen. And He will always bring people na katulad ko na mahal din ang Panginoon. At ayun ang maganda. Kaya kapatid, sa totoo lang maraming mananakit sa'yo, eh. Sabi naman ng Bible yun, eh, "In this world you will have full of trouble, but take heart, I overcome the world." Ipagpasa Diyos mo. Kaya anong gagawin mo? You will bless them. Amen? Sige nga, sabi mo nga diyan, "God bless you." Baka mamaya hindi ka pa nagsasalita ng gano'n, eh. 'Di ba? At alam mo kapatid, the greatest love na puwede mong ipakita, ang isang pag-ibig kahit sa kaaway mo. Ulitin ko, madali pong magbigay ng pag-ibig
'pag mabait siya sa'yo, tama? 'Pag tinutulungan ka niya, 'pag wala kayong kasamaan ng loob, pero mate-test 'yan kung pati ba sa kaaway mo kaya mong ibigay yung pag-ibig ni Kristo. Meron kasi ako kapatid na nalungkot po ako, sabi, "Uy, wag 'yan kasi hindi naman 'yan nagbabago ng buhay." Naku, kaya nga tayo lumalapit kasi para may magbago ng buhay, tama po ba? Kaya ako kapatid wala po akong pinipili, sino magpapa-pray. Kahit na yung mga nakapanakit sa'kin kapatid. Sabi ko nga sa inyo testimony ko po 'to sa Panginoon. My first Bible study, yung kaaway ko sa office. Tapos marami pa akong mga kasi actually sa church kapatid medyo sensitive talaga mga tao sa totoo lang. Sana hindi ka gano'n, Hindi lang halimbawa hindi lang napag-pray, hindi na nagchu-church o kaya naman parang, naungusan mo lang ng konti sa ministry, kasamaan na ng loob. Hindi lang nabanggit sa pulpit, tinatamad na magsimba, 'di ba yung mga gano'ng tao? Pero kapatid, ang nananatili yun ang talagang pinagpapala, Pero kahit na gano'n, kasi minsan kapatid actually merong moment po sa paglilingkod ko na napaparinggan po ako sa pulpit, yung mga gano'n ba. May mga nagko-confront sa'kin na bakit daw ako ganito, bakit ako ganyan, kahit wala naman akong kaalam-alam. Pero kahit gano'n, sabi ko sa Panginoon, "Lord, maglilingkod na lang ako sa'yo." Kasi kung titignan mo tao kapatid, sa totoo lang, matitisod ka naman talaga, tama ba? Sige po kayo, sino po dito may experience na sumama loob niya sa kapwa niya Kristiyano o yung sa kapwa niya nagchu-church? Lahat naman tayo may gano'ng experience, 'di ba? Kasi kapatid, kung titignan mo, tao lang din naman 'yan at nagkakamali din 'no. Kaya darating ang point, kahit ako kapatid, I can offend you. Kahit ako, walang exempted. Kasi tao lang ako, tao ka lang din. Maaaring ma-offend mo ako, maaaring ma-offend kita o kaya naman may magawa akong mali na tingin ko tama sa akin at mali sa'yo o kaya naman tingin mo tama sa'yo, mali sa akin. Darating yung pagkakataon na magkakaroon tayo ng kasamaan ng loob. Pero kung nakatingin ka kasi kay Kristo, handa ka magpatawad. Amen. Kaya ako kapatid, nandito lang, naglilingkod pa rin. Pero dumating yung point na para bang kinausap na lang ako, parang walang nangyari. Tanggap ko na, bakit? Kasi iniyak ko sa Diyos. You can bless others if you will pour out your emotions to God. Amen. Kasi pag may pinagsabihan ka, umu-okey ka na, 'di ba? Lalo na kung sinabi mo sa Diyos, paano pa? Amen. Kaya meron po akong tanong sa'yo. Sana sagutin mo 'to ng honest, Nahihirapan ka bang umibig ngayon? Oo. 10:40 na kasi kaya medyo relapsing moment na tayo. Nahihirapan ka bang umibig ngayon? Nahihirapan ka ba na magbigay ng pag-ibig ngayon? Sige kapatid, kung ikaw 'to, God is asking you right now. Kung nahihirapan ka kapatid, humingi ka ng pag-ibig sa Diyos. Amen. Ako kapatid, sa totoo lang, inobserve ko po yung sarili ko. Daming nagbago sa akin dahil binago na ako ng panahon, Ako kapatid, sobrang daldal ko sa totoo lang. Hanggang ngayon, sabihin niyo hanggang ngayon pa rin naman, hindi. Sa totoo lang sobrang daldal ko, sobrang talagang makuwento ko kapatid, talagang kahit hindi mo ako kinakausap, kakausapin kita. Pero ang dami kasing moment kapatid na sobrang vulnerable ko. Alam niyo yung vulnerable, yung parang bang sobrang open ko sa buhay, na namamaliit na yung kabutihan ko. Yung parang bang, "Ay si Jerome kasi ganyan yan." Talagang binago ako nung pagkakataon. Sabi ko, "Lord, ba't ngayon hindi na ako dumadaldal? Bakit gano'n Lord na wala lang, hindi." Parang ano kapatid, mas more on na kasi ako ngayon, nangangamusta na. Hindi na yung ako yung nagkukuwento. Dati kasi buong buhay ko ikukuwento ko talaga sa'yo, parang gano'n ba. Pero hindi, ngayon kapatid, nagbago talaga ako na hindi naman people pleaser kapatid, pero kumbaga yung sobrang open ko dati. Pero ngayon,
ano na lang ako, kamusta ka ba? Mas nakikipag-usap ako ngayon na in the perspective ng other people rather than na perspective ko. Sabi ko, ba't nga ba hindi na ako naging palakwento? Bakit kaya hindi na ako mabilis mag-open sa tao ngayon? Kahit sa mga ka-close, hindi na. Sabi ko nga, bakit kaya? Alam mo kung anong sabi sa akin ng Panginoon? Kasi natuto na ako mag-open sa Diyos. At hindi po masama yun. Amen. Kasi katulad nga niyan, may napag-openan ako dati, naging ano pa, ginamit pa bilang weakness ko ba? Hindi rin ako masisisi ba na ba't hindi na ako nag-o-open kasi nga nakaranas ka ng betrayal, eh, gets niyo? Pero ang maganda kasi sa Panginoon, bibigyan ka naman niya ng tao na alam mong mapagkakatiwalaan mo. Amen. Ngayon kapatid, ngayon hindi man sa lahat, pero may mga piling tao talaga ako na pinagsasabihan. At the same time, katulad niyan, 'di ba, kunyari 'pag mag-o-open kayo sa'kin, mag-o-open din ako kasi alam ko naman na mapagkakatiwalaan kita kasi nag-open ka nga sa'kin, eh, gets niyo ba? Pero ibig ko sabihin, mas maganda pa ring POV na sa Diyos ka nagbubuhos rather than sa takot. Kasi ang tao kapatid, wala rin namang magandang masasabi yan, sa totoo lang. Unless otherwise, malalim na yan sa Word of God. Kaya kapatid, kung sino man dito yung nahihirapang umibig, dalangin ko, hingiin mo yung pag-ibig ni Kristo. Amen. Eh kapatid, paano to? Paano natin to isa sa buhay? Romans chapter 12 verse 14. Bless those who persecute you and bless and do not curse them. Sana maisabuhay natin. Hindi man agad ngayon kapatid. Naiintindihan ka naman ng Diyos, eh. Kung hindi mo pa kaya ngayon. Pero dapat maging open yung puso mo. Yun lang naman hinihingi sa'yo ng Diyos, eh. Maging open yung puso mo. Amen. Gustado, God bless you. Nako kapatid, how do you explain God exists without using Bible? Kapatid, you are the evidence that God exists. May buhay ka, meron kang hininga, ikaw ang sole evidence na nag-e-exist ang Diyos. Kasi kung nandyan ka, ibig sabihin may creator ka. Amen. Ay, thank you naman. Annyeonghaseyo. Pero again kapatid, di ba, no, kahit nahirap umibig, please piliin mo pa rin ang pag-ibig. Bless others in the name of Jesus. Amen. Kaya kapatid, ito po ay tanong ko. Will you represent Jesus or your emotions? Pili. Sarili mong emosyon o si Jesus? Sana si Jesus. Amen. Sana si Jesus. Ngayon kapatid, gusto ko po kayong turuan nito. May ituturo po ako sa inyo. Second point muna. Enter into other people's lives. Ang totoong Kristiyano kapatid ay nag-iisip ng tama para sa ibang tao. Amen. Ang totoong Kristiyano nag-iisip ng tama pagdating sa ibang tao. Ano pong sabi ng Romans chapter 12 verse 15 to 16 kapatid? Ibasahin ko muna, no? Ano mo natin? Romans chapter 12 verse 15. Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Sobrang linaw kapatid. Makigalak ka sa mga nagagalak, makiiyak ka sa mga umiiyak. Anong ibig sabihin na to kapatid? Ang sinasabi po ng Diyos, ang pag-ibig ay yung nasa tabi ka ng isang taong nangangailangan. Ang pag-ibig ay
ito yung pag-ibig na binibigay mo, hindi lang yung kakayahan mo, kundi pati yung tenga mong kayang makinig. Amen. Yan. Thank you. Pakimute na lang lahat yan. You did not state the evidence. Ikaw nga yung ebidensya. Kayo talaga. Ulitin natin kapatid. Medyo nagulo ko dun. Ulitin na lang natin, no? Sabi po dito, Romans chapter 12 verse 15, rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. So ibig sabihin kapatid, ang isa pong Kristiyano ay enter into others people's lives po. Ulitin nga, back to zero. Back to zero. Ay sige po, message lang po ako. Ate Jaira. Romans chapter 12 verse 15. Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. Kapatid, sinasabi po ng salita ng Panginoon, ang isang Kristiyano ay inaasahan ng Diyos na magiging available para sa iba. Amen? So, ibig sabihin kapatid, ang isang Kristiyano, pag may nakikitang masaya, makikigalak, hindi maiinggit. Pag may nakitang malungkot, makikiramay, hindi sasabihan ng deserve mo yan, kapatid. Gusto ko pong ituro sa iyo ngayon ang isang prinsipyo ng isang Kristiyano na dapat ikaw ang nakikitaan ng pag-ibig ni Kristo. Kaya kung merong masaya, dapat kang makigalak. Kung merong malungkot, dapat ikaw ay nakikiramay o kaya naman ikaw ang nagiging kamay ng Panginoon. Hindi yung nalungkot na nga kasi ikaw gets nyo? Malungkot na nga kasi yan, yung mga decision mo yan. Alam mo kapatid, meron po tayong isang kapatid dito nag-open sa akin. Nag-open daw siya sa mga lingkod ng Diyos. Ang sabi daw sa kanya, kasi naman ikaw, kaya mo yan naranasan kasi ganyan-ganyan. Kapatid, tsaka na yung pagtutuwid, pagtulong muna. Pwede ba yun? Ulitin ko yung mga taong may pinagdadaanan, alam naman na nila na may consequences yung actions nila. Alam na nila yan. Kahit hindi mo idukdok, alam na nila yan. Ngayon, bago mo husgahan, o kaya naman, bago mo pagsabihan, anong gagawin mo? I-bless mo muna. Makakapaghintay yung correction. Pero yung pagtulong, kailangan niya na yan. Yung pakikiramay, kailangan niya na yan. Yung panalangin, kailangan niya na yan. Kaya ang linaw po mula sa salita ng Panginoon, rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. Kaya kapatid, maging pagpapala ka. Amen. Ang daling manermon, so totoo lang. Pero, ba't hindi mo na pagpapala bago yung sermon? Tama. Anong sabi nung last verse natin? Di ba sabi po ng last verse ng binasa natin? Do not overcome by evil. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. So kung titignan mo kapatid, pwede ba yun? Correct mo agad, tapos tsaka mo. Hindi kapatid, lagi mo nang pagpapala bago yung correction. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, maging pagpapala ka sa iba. Amen po ba? Ngayon kapatid yan, si ate yan, walang pagtulong pero may correction. Okay lang din yan. Ang mahalaga, kinorek ka din. Hindi naman natin pwedeng ipilit din na tulungan tayo ng tao. Tama ba? Kaya nga anong sabi ng Psalms, saan nanggagaling ang tulong ko? Sa Diyos na buhay.
na siyang nagbibigay ng buhay. Again, huwag mong asahan ng tulong sa tao, yun lang din naman, eh. Pero ikaw bilang isang Kristiyano, magkaroon ka ng ugali na alin? Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. Again, hindi mo naman din talaga madidiktahan ang gagawin ng ibang tao. Amen. Hindi ate yan, hindi mo nga pwedeng i-require yung tao eh. Kahit pa may kakayahan. Kaya nga saan tayo aasa? Sa Diyos pa din. Amen. Ngayon, merong mga unfair treatment, pero hayaan mo si Lord. Amen po ba? Kasi kapatid, again, hindi mo naman din talaga nga masisisi yung iba, kasi nga, buhay naman nila yan eh. Kahit anong pang sabihin mo dyan kapatid, kung hindi nila gusto, hindi talaga nila gusto. Tama po ba? Pero hawak mo ugali mo. Sabi mo nga dyan, hawak mo ugali mo. Amen. Hawak natin ugali natin. Hawak natin yung pakikipagtrato natin sa iba. Hawak natin kung ano man yung pwedeng mangyari sa buhay natin. So anong gagawin natin? Gaganti tayo? Hindi no. Di ba? Gagayahin natin ginagawa nila? Hindi rin. At yun nga yung mas maganda eh. Naintindihan mo yung naranasan ng isang tao, hindi mo gagawin sa iba, di ba? Ngayon, again, ito pong sinasabi ko sa inyo, POV mo, hindi POV ng ibang tao. Di ba? Ikaw mismo, maging pagpapala ka sa iba, kahit hindi ka pinagpapala ng iba. Kasi sabi ng Bible, hindi man ibalik sa iyo ng tao ang pabor, ibabalik naman ito ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. At in that way, you are blessing other people. Amen po ba? Alam mo kapatid, yung pagiging present mo pa lang, ang laking bagay na. Ako kapatid, halimbawa, hindi man kayo mag-open, o kaya naman ako kasi ganito na po ako ngayon eh. Basta nandiyan ka lang sa paligid, okay na ako. Amen. Kasi yung being present, kaya nga kapatid, hindi man ako nagre-reply sa inyo ng agad-agad, pero sinusubukan ko mag-reply. Kasi kapatid, yun ang pag-ibig na pwede kong maibigay. Amen. Pero mas maganda pa rin yung pag-ibig na kayang ibigay sa'yo ng Diyos. Amen. Amen po ba? Kaya kapatid, ulitin ko rather than mainggit, makigalak. Halimbawa, nakita mo yung TV ng kapitbahay mo, may 64 inches siyang TV, tas ikaw 32 lang. Ano yun? Wawa naman ako. Hindi ganun. Praise God, meron na sila. Praise God, umangat na sila sa buhay. Amen. Praise God, gumawa si Lord sa buhay nila. Amen. At kung meron kang nakitang malungkot, kailangan ikaw ang number 1 na tumutulong. Amen. Alam niyo kapatid, sa Sunday school namin, kaya naintindihan ko kapatid na sabi ng Panginoon. Ano po sabi ng Panginoon? Sa mga bata na papabilang ang kaharian ng Diyos. Tama po ba? Ayan, again, paano po yun sa'yo naiinggit? Ulitin ko, POV mo to. Hindi mo hawak ang ibang tao kapatid, pero hawak mo ugali mo. So, hayaan mo sila. Kung naiinggit sila sa'yo, di hayaan mo sila, di ba? Kung sisiraan ka nila, hayaan mo sila. Mamaya po, papakita ko yung verse, paano mo sila hayaan. Amen? Pero alam mo kapatid, ito po yung nakita ko sa Sunday school namin, no? So, kaya po napatunayan ko na ang kaharian ng Diyos ay napapabilang po sa mga bata.
dahil po sa ugali ng mga bata. Tingnan niyo kapatid, meron po akong mga Sunday school, so kasama po yung junior at ang primary. Ngayon po, meron po dun 3 years old, ang pangalan niya po ay Gab, 'no. Ngayon kapatid, meron kasi ako dong pinarusahan. Sabi ko, wala siyang biskwit kasi unang-una hindi siya nagbasa, pangalawa humihiga-higa siya sa lamesa. Sabi ko, dahil diyan, wala kang biskwit, 'di ba? Sabi ko, wala kang biskwit. Ngayon, tinest ko po yung lahat ng mga bata. Eh, itong batang 'to sobrang kulit talaga kapatid, as in mamumuti talaga yung buhok mo sa ulo kasi sobrang kulit niya. Ngayon sabi ko, sino ang magbibigay ng biskwit niya kay Alden? Alden kasi pangalan, kay Alden. Sino ang magbibigay ng biskwit? Eh, ang topic namin kapatid, ano eh, yung The Good Samaritan. Sino ang magbibigay ng biskwit nila kasi walang biskwit si Alden? Ngayon kapatid, tignan mo anong sabi yung iba. Sabi ko, ikaw. Ay, wala akin to eh. Ikaw. Ay, nakain ko na. Ngayon, merong isang magbibigay ng isang biskwit kaso binawas-bawasan naman niya kaagad bago niya ibigay. Sabi ko, hindi yan counted. Sabi ko, alam mo yung 3 years old kapatid, hindi pa ako umaabot sa kanya. Bigla na lang nagulat ako nakakita na nabigyan na. Amen. Mga ako, hindi ko inaasahan na siya yung nagbigay. Tapos hindi pa siya umiimik na nabigay na niya. 3 years old Hindi pa siya naimik pero Ngayon, ito naman si Alden kasi nga medyo makulit nga 'to. Hindi naman niya sinabi na nabigyan na siya. So, umabot pa. Sabi niya, "Kuya, nabigyan na po, nabigyan na po." Sino nagbigay? Si Gab. Imagine mo, inaano pa 'to, inaasar-asar pa nito nung bata ka pa, inaasar-asar pa. Pero siya pa rin yung nagbigay. Anong ibig kong sabihin? Ikaw ang may hawak ng pag-uugali mo. Ikaw ang may choice kung ibe-bless mo sila o hindi. Sabi ko, di ba? Ngayon, syempre, natuwa yung puso ko, binigyan ko ng reward. Binigyan ko 50. Sabi, hoy, ako na magbibigay. Lahat ng bata nagbigay na ng biskuit. Sabi ko, hoy, wala na, no? Binawi din nila. Sabi ko, yung una lang na gumawa. Sabi ko, kayo nga, hindi ko, pinilit-pilit ko pa kayo kanina, hindi nyo nga ginagawa eh. Pero itong 3 years old, ginawa niya. Kapatid, baka daigin ka ng bata. Ulitin ko makulit talaga yon, sobra, nangaaway talaga yon, sobra. Pero pinakitaan ng kabutihan. Sa bata pa lang yun. Eh, paano naman tayong matatanda? Baka mamaya daigin ka pa ng bata. Tama? Kaya rather than kapatid, hindi po ako fan ng... Kaya kung papansinin niyo po ako kapatid, hindi ako fan ng halimbawa magkukwento kayo dyan ng negative. Diba, paano naman po ito ganito? Paano po ganyan? Paano kung ganyan sila? Hindi po ako fan ng ganun kasi nasa sayo pa din ang desisyon. Oo, naiintindihan kita na mahirap yung ginawa nila pero hindi na para ikwento mo pa. Amen po ba? Hindi na para ba nasabihin mo talaga na ganito yung ginawa sa'yo. Kapatid, again, hindi ka rin makaka-move on sa buhay kung palagi mong aalalahanin yan. Ginawa na nila yun, wala naman na tayong magagawa. Tama ba? Sige po, kayo po, kung tatanungin ko kayo, may magagawa pa kaya tayo? Ginawa niya na nila yan sa'yo. Kaya ako kapatid, kung ganyan lang din ako, di lagi ko sanang open na lang ako ng open dito na, uy, ganyan, may nagsalita na naman sa akin, ganyan. Actually, kaya may mga nagpi-PM sa akin ngayon lately kapatid, kasi di ba medyo ang mga topic natin, doctrinal, about prayer, etc. May nagsabi, maliligtas ka ba ng relihiyon mo? Ganyan. Kung yun na lang at yun ang pagkikwentuhan natin, wala rin ako, hindi rin ako magiging pagpapala sa iba. Tama, mali? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, rather than na pagtuunan mo ng pansin, yung mga taong nakapanakit sa'yo, pagtuunan mo ng pansin, yung Diyos na nais kang pagalingin, yung Diyos na nais kang ayusin. Amen.
Nandiyan na yan eh. Ngayon, kung may naglagay dyan na prayer request, mo hindi rin ako fan ng mga nagsasabi, sana all, paranas naman ng ganito Lord, yung mga ganun ba kapatid? Hindi ba't dapat kung halimbawa may nakita kang, hindi ba't dapat pag may nakita kang pinagpala ng Diyos ng iba, dapat ikaw pa ang number one na nagsasabi, salamat sa Lord, pinagpala mo sila. Amen. Hindi yung sana all, kapatid, pag ganun, wala. Amen. Christian ka, dapat di ka nade-depress. Yung nagsabi niyan, mali yan. Ako nga, lingkod na ng Panginoon, na-depress pa pero tinulungan lang din ako ng Diyos. Amen. So kaya kapatid, ayan, rather than mag-focus ka sa mga sinasabi nila, mag-focus ka na lang sa sinasabi ng Diyos so that you can bless others. Amen. Alam mo kapatid, pag nakikigala ka sa kagalakan ng iba, napaka-imposible na hindi ka bigyan ng kagalakan ng Diyos. Ang humble ng spirit mo eh. Pag nakikiiyak ka sa umiiyak, lalo na. Amen. Kasi kung ano ang tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Sobrang basic ng principle. Pero yun yung nakakalimutan. Yang tao, kahit Kristiyano, makasarili. Amen. Wala eh. Ganun siguro talaga. Pero kung titignan mo kapatid, sino po ang mas pinagpapala? Yung mga tao na umuunawa. Yung mga tao na hindi tinitignan yung nangyayari sa buhay ng iba, kundi mas tinitignan, ito ang pagkilos ng Diyos. Amen. Amen po ba? Ito naman, kapatid. Alam mo naman nandito to yung zombie. Wag na po yun kapatid. Yung zombie po, wala po yan, hayaan nyo po yan. Amen? Wala po sa scripture kapatid, yung zombie. Actually kapatid, alam nyo po yung concept ng zombie. Kung titignan nyo yung sa biblical, ano po yan? Kasi di ba sabi, ang mga patay ay muli kong bubuhayin. Ngayon akala nila, yung iba, siyempre alam niyo naman gawa ng kaaway, yung bubuhay. Hindi ko wala po, actually kapatid. Ngayon, in principalities kapatid, ang kaaway kasi para mas maintindihan yung gawa ng kaaway mo. Sasabayan niya yung utak mo na ano bang iniisip mo. Kaya di ba tingnan mo kapatid, pag ng isang lugar, takot na takot ka, tama mali? Diba? Takot na takot ka, sasabayan pa ng mga nangyayari sa paligid mo yung takot mo kasi nga, alam nila yun eh. Alam na ni Satan yun kapatid. Diba? Hindi po kapatid, nasa Thessalonians din po yun. Bagamat sila'y mamatay, ay muli ko silang bubuhayin. Diba? So kung titingnan mo kapatid, kina-counterfeit kasi ng kaawayan para hindi paniwalaan. Amen? Kaya dapat yung hindi biblical, hindi na natin iniintindi. Kasi nga, wala eh. Ang goal lang naman kasi ng kaaway, hindi okay lang ate. Ang goal lang kasi ng kaaway, lituhin ka. Kahit sino pa yan eh. Kaya kapatid, ulitin ko sabi po ng Timothy, do not be indulged in worthless argument and genealogies or ideologies. So, ibig sabihin kapatid, yung mga worthless arguments, yung mga katang-isip, yung mga kung ano-anong mga bagay, hindi na dapat pinagtutuunan ng pansin. Amen? Ang tanging pagtutuunan mo ng pansin ay ang mga bagay na mula lamang sa langit. Amen? Kasi kapatid, katulad yan, ililigaw ka. Actually,
Nagulat nga ako kapatid, eh, 'di ba yung si Christine ba, 'di ba? Imagine mo kapatid may nagtatanggol na rin sa kanya. Eh, nagsabi na pala siya na siya daw ang Diyos. Naku, mapapaaray ko ka dun. Tas 'pag nag-join ka dun sa live niya nakalagay dun, "The wrath of God is coming." Rather than dapat 'di ba ang grace ng Panginoon ang siyang amen? Dapat 'di ba grace ng Diyos ang dapat na mas ipini-preach natin. Kaya sabi daw po, sabi, 'di ba? Kaya ayun, so sige po mag-send lang po kayo ng message kung may mga tanong kayo. So, kaya kapatid again, eh, magkaroon ka na lang ng ano, ng POV mo nga, ikaw ang may hawak ng buhay mo kapatid. Sabi nga ng kanta 'di ba, hawak mo ang beat, hawak mo talaga ang buhay kapatid, amen. Hawak mo 'yan. So, tamang pag-uugali. Kapatid 'pag ginawa mo yung kabaliktaran nito, yung rejoice with those who rejoice, ta's ginawa mo kabaliktaran, inggit yun, eh. Yung weep with those who weep, pride yan 'pag hindi ka umiyak. Eh, kasi naman kaya naman yan umiyak kasi deserve niya yan. Naku, hindi ka ba naawa? Nikki, meron pong mga encounter talaga na kumakausap po ang Diyos sa panaginip. Pero dapat ang panaginip kapatid ay nakabase pa rin sa Bible, amen. Kasi hindi puwede kapatid mag-go beyond sa kung ano yung biblical. So kaya dapat sabi po ni John, test every spirit. Amen. Hindi porket sinabi na nakapanaginip, eh sa Diyos kaagad. Dapat mag-a-affirm po ba yan sa Word of God. Amen. So yun po yun. Amen po ba? So ibig sabihin, kung yung panaginip ba na ni-reveal niya, eh biblical ba? Halimbawa, paanong test? So, halimbawa ganito, nakapanaginip ako, ibigay niyo na daw sa akin lahat ng pera. Biblical ba yun o hindi? Sige, tanong ko po sa inyo. Nanaginip ako. Kunyari, si Velora, ibibigay na daw niya sa akin lahat ng yaman niya. Biblical ba yun o hindi? Oo. Amen. So, titignan mo, itetest mo yung spirit kung biblical pa ba. Amen. Kaya dapat biblical. Hindi po ang Kristiyano po hindi po pwede na masaniban ang isang mananampalataya kasi banal na espiritu na. Amen. Ngayon kapatid, yung mga revelation na malapit na dumating ang Panginoon kung nakapanaginip sila dahil malapit na dumating, totoo naman yun. Kasi nasa last days na tayo eh. Ang ibig ko sabihin lang kapatid, huwag nyo rin i-close yung life nyo na meron talagang gift of prophecy in terms of dreams. Amen? Pero kapatid, kung titignan mo nga, ang daming consideration eh. Anong itetest mo? Tama ba motibo? Ano ba ang pinapahayag niya? Yung dreams ba niya nakakalapit sa Panginoon o nakakalito? Kasi kapatid, kung hindi rin naman orderly, kung hindi rin naman nakakapag-edify, hindi mo rin kailangang i-release. Amen ba? Amen. Halimbawa, nagkaroon ng dreams, tapos hindi naka-edify, nakalito lang, wala. Amen. So, kung titignan mo kapatid, if you test every spirit, 'di ba? Yan, katulad niya si Rudy Baldwin. Naku, napaka-peke niyan. Kung titignan mo kapatid yung mga sinasabi niyang propesiya niya, napaka-generic, parang bang ganito. Ma pina-prophesy ko na ay nakikita ko sa aking mga pangitain na babaha daw. Eh talaga namang babaha pag umulan. Sabi niya, merong mamamatay na artista. Eh ano naman yung odds o chances na may mamamatay na artista?
Eh di pag may namatay na artista, totoo na kagad. Eh, totoo namang may mamamatay. Hindi, wala naman talagang exempted doon. Kahit artista ka o hindi, may mamamatay. Tama, mali. So kung titignan mo kapatid, test every spirit. Amen. So ngayon, uulitin ko, ang prophecy ba ay nag-a-affirm sa salita ng Diyos o hindi? At the same time, ayun, yung meron pa po isang ganun yung African at Pilipinas kasi nandito algorithm niya. O, ngayon, hindi ko kasi napapanood kapatid hindi ko pa napapanood. Pero, meron po ako nabalitaan na isa pong prophetic daw na Nigerian or African na nagbabaptize daw siya ng online. Eh, hindi pwede. O, ganun na lang din. Imagine mo sabihin na natin nagpa-prophesy siya, pero yung practices ng ano niya, tama ba? Yun, di ba? Hindi pwedeng mag-baptize ng online kapatid, sa totoo lang. Amen. Ngayon kapatid, uulitin ko meron po sa Bible ang biblical prophecy. So hindi rin naman natin pwedeng ipangwalang bahala yun kasi kasama po yun sa gifts of the Holy Spirit. Amen. Ngayon, ang sabi po ng Bible, test every spirit. Amen. Kaya nga kami bilang isang church, maingat kami in terms of prophecy. Kung hindi nagko-confirm, hindi baka hindi sa'yo yan. Kaya ipag-pray mo maigi bago mo i-release. Amen po ba? So again, gift yun ng Holy Spirit. Amen. Okay na yun. Napapalayo na tayo. Pero gusto ko lamang pong i-clarify yun sa inyo. Ulitin ko titignan mo, itetest mo yung every spirit bago mo tignan mo. May nag-prophesy nga sa'yo, may nagsabi nga ng hula, o kaya naman meron mang pangitay na nakita, tapos pagtapos niya mag-prophesy, nagmumura siya, huwag mo nang paniwalaan yun kasi testimony pa lang. Amen? Imagine mo, gagamitin mo sa prophecy, gagamitin mo rin sa pangmura. So, again, test every spirit. Amen? Ngayon, if there's a prophecy, like for example, to encourage you, nasa biblical naman yan. Ang prophecy po, ano bang niya? To edify the church. Edification edify. Amen. So, ibig sabihin, to edify the church itself, dapat, pag naka-receive ka ng prophecy, ma-edify ka na maglingkod, even though correction yan. Amen. Kasi pag galing sa Diyos, magli-lead pa rin siya sa tamang buhay. Okay lang po ba na mag-ask kay Lord po sa mga, naman, wala pong problema na mag-ask ng sign sa Panginoon, pero wag naman puro signs wag rin sumobra sa signs. Hindi na po yan, yung mga nakaluluwa ng mga namayapang tao, hindi na po kapatid. Pag mga ganyan, sunod na yan, maniningil na yan. Ayaw po ng Lord sa medium. Si Saul po, tumawag po siya ng medium, ayaw ni Lord. O yun nga, nagpa-prophesy tapos nagka-commit ng immorality. Paano ngayon? Dreams itself, kapatid, again, biblical ba yung dreams? Okay lang po yung humingi ng sign basta galing sa Bible. Yung nagtatarot reading, mali yun. Kaya test every spirit. Ngayon kapatid, paano mo nga itetest kung di ka nagbabasa ng Bible? Maniniwala ka ng maniniwala kasi wala kang tamang foundation ng Word of God. So babalik pa rin tayo sa basic. Word of God pa din. Amen. Kasi nga, halimbawa ako, katulad niyan, bigla ako mag-prophesy, meron nga ganito hindi na pala ako ayoko, baka masiraan pa ako. Meron po isang online minister, nag-like lang daw yung churchmate namin. Nag-like. Pagka-like sabi, I see you are giving us support, ganyan, so that you will be blessed. Pag nangihingi na, amen. Zodiac sign, hindi rin kapatid. Hindi po biblical ang zodiac sign. Yung dreams, yes po kapatid, meron pong dreams na galing sa Diyos at meron ding dreams kapatid
na galing sa kaaway. Kaya nga, you need to test every spirit. Hindi lahat ng panaginip pinaniniwalaan. Halimbawa, na naginip ka, naging jowa mo na yan. Alangan naman, anong tawag dito? Alangan naman na, hoy, nakapaniginip ako, dapat jowa na kita. Hindi, kapatid. Tanong mo pa rin ang Panginoon kung yan ba talaga sa Diyos o hindi. Kapag nahingi po ako ng confirmation kay Lord, ganito po. Ha? Si Pastor Art Gonzales po yung sa anong pangalan ng church niya sa Batangas, kaibigan po siya ng pastor namin. Ano po, ganito po may plus? Ano yung pag-cross? Uy, hindi lahat ng may cross, kapatid. Baka mamaya, uy, cross. Minsan hindi po. Yes, one of the confirmation, kapatid, ng dreams ay peace. Balik na tayo dito, nawawala na ako. Maya na kayo magtanong. So again, kapatid, ang ano natin, Romans chapter 12 verse 15, rejoice with those who rejoice and weep those who weep. Ayan. Sinagot ko lang konti kasi baka magulo. Pero ulitin natin. Point number 3 na. 3 na. Paano po mag-start ng reading ng Bible? Book of Luke, tapos Book of Acts, then sunod mo Book of Hebrews. So, point number 3 na. Yan. 3 na, uy. Yan. So, choose peace instead of revenge. Ayan. So, sinasabi po dito, kapatid, sa Romans chapter 12, verse 17 to 19, pag binasa po ninyo, huwag mong ilagay sa mga kamay mo yung pagganti. Do not repay evil. Kasi kapatid, sa totoo lang, natural instinct po ng tao. Pag ako sinaktan ito, kukonyatan ko rin to. Tama, mali? Di ba? Sabi po ng Bible, do not pay evil. Do not repay evil. Hayaan mo si Lord ang kumilos. Amen. Hindi pwede, kapatid. Amen. So, sobrang linaw po sa salita ng Panginoon na kung merong mang nakapanakit sa'yo, mas lagi mo pa rin piliing mamuhay ng may kapayapaan. Amen. Kaya nga, di ba, bless those who persecute you. Kaya rather than, kapatid, na gumanti ka, pinapaalala sa iyo ng Panginoon, vengeance is mine, says the Lord. Kasi kapatid, sa totoo lang, kung ikaw pa ang gumanti, pwedeng ikaw pa ang mapahamak. Pero pag ang Diyos ang kumilos, naniniwala ako na merong malaking pagbabago ang pwedeng mangyari. Baka yung umaaway pa sa'yo, kumilala pa sa Diyos. Amen po ba? At bigla na lang, sorry sa mga nagawa ko. Kaya kapatid, lagi mong pipiliin ang kapayapaan. Sabihin mo nga, lagi kong pipiliin ang kapayapaan. Amen? Kaya nga kapatid, sabi po ng Panginoon, hindi po lahat ng mga conflict masosolve ng pag ikaw ay nakipag-argument. Kapatid, lagi mong piliin ang kapayapaan. Amen. Wag na wag mong bibigyan ng dahilan yung sarili mo na wag piliin ang kapayapaan. Lagi mong piliin ang kapayapaan dahil ito ang tamang gawin. Sabihin na natin, kapatid, hindi ka nakaganti. Sabihin na natin, patuloy silang ino-oppress ka. Pero kapatid, paingatan mo ang buhay mo sa panalangin. Kasi kapatid, pag ang Diyos ang gumanti, hindi nila yun ikatutuwa. Baka mag-pray ka pa na, Lord, tulungan mo na sila. Amen. Kaya kapatid, ako nga sa totoo lang, kaya tama yung ginawa ni Stephen. Panginoon, hindi nila alam yung ginagawa nila. Do not account this for them. Amen. Kasi kapatid, hindi natin alam. Alam niyo po, sa totoo lang, may mga nagmura po sa church namin.
Ngayon kapatid, tinamaan ng sakit. Pinatawag yung church namin. Sabihin ba namin, oh, mura-mura ka kasi. Ipagpe-pray mo pa din. Amen. Kaya kapatid, pagkatiwalaan mo yung justice ng Diyos. Amen. Hindi po sinabi ni Lord dito na acceptable yung mga oppression, hindi porket hindi mo gagantihan, acceptable na hindi po. Kasi sinasabi ng Lord, ipagkatiwala mo sa akin yung hustisya. Amen. Kaya nga ngayon kapatid, di ba, nalulungkot po ako na kung sino pa yung Kristiyano, sila pa yung nagwewelga. Hindi ba't dapat, vengeance is mine, says the Lord? Eh, ang mga kurakot na yan kapatid, may tamang oras dyan, yayariin sila ni Lord, no? At ibibigay din ng Lord yung kanilang yaman sa mga talagang nangangailangan. Darating yung panahon ng ganyan. Binibigyan lang sila ng pagkakataon ng Panginoon na makapagbago ng buhay. Pero hindi pwedeng lumagpas yung justice ng Lord kasi ang Diyos ay just. Amen. Ngayon kapatid, kung ilalagay mo sa mga kamay mo yung hustisya, naku, baka ikaw pa ang maagrabyado kasi nangingialam ka sa laban na dapat na laban ng Diyos. Amen. Lagi ko itong sinasabi, paano kung napatapat ka pa sa narcissist? Eh sobrang galing ng narcissist mang baliktad kapatid, sa totoo lang. Kahit ikaw na ang mali, nagiging mali ka pa. Ikaw na ang nasaktan, na ikaw patuloy ang nanakit, di ba? Ganyan lang na, paano nga? Kung nanahimik ka na lang. Kung ipinagkatiwala mo na lang yan sa Diyos. Nako, magugulat ka na lang. Magpapakumbabayan. Amen. Kaya kapatid, ipagkatiwala mo sa Diyos yung dapat na laban, pero ang Diyos ang lalaban para sa'yo. Kaya nga, piliin mo ang kapayapaan. Pwede mo sabihin dyan, piliin mo ang kapayapaan. Amen. Kaya kapatid, pagkatiwalaan mo hustisya ng Diyos. Amen. Pangapat, kasi karugtong kapatid, overcome evil with good. Yan. Kinote po ni Paul sa Romans chapter 12 verse 20 to 21. Yung isang Proverbs na pag nagutom ang kaaway mo, pakainin mo. Amen. Na kapag nauhaw siya, painumin mo ng tubig. Bakit? Kasi ang kabutihan ay may kapangyarihan. Sabi mo nga dyan, ang kabutihan ay may kapangyarihan. Amen. Kapatid, ang isang madilim na bagay, pag nilagyan mo pa ng madilim, hindi naman nakakapagliwanag. Tama, mali? Amen. Point number 4, overcome evil with good. Kapatid, pag ang isang masama, ginantihan mo ng masama, hindi nakakapagbago ng buhay yun. Amen. Ngayon kapatid, mamaya ko sabihin yung about sa pagbibigay ng tulong. Pero, alam niyo kung anong point ni Lord dito? Ang point ng Diyos dito is that maging open arms ka pa rin sa mga taong nakapanakit sa'yo. Kasi ganun talaga ang pag-ibig ng Diyos. Mukha lang na nauto ka nila, pero hindi nila alam, sinusunod mo lang ang Panginoon. At kung naman meron pa rin silang negative na gawin sa'yo, God will deal them mightily. Amen po ba? Ngayon kapatid, ulitin ko, huwag kang sanang baguhin ng mga negative na nangyari sa'yo. Amen. Ngayon kapatid, may nagsabi dyan, teka lang ha. Tama ba yung sinasabi ng iba na use your wisdom din? Pag abuse na, wag na help. Kapatid, totoo naman din yun. Bakit? Hindi naman kasi kapatid, sinasabi ng Panginoon na konsintihin, hindi naman. Ang sinabi, pag talagang kailangan na ng tulong, tulungan, pero turuan pa rin. Iba kasi yung pagiging kinukonsinte.
malaking pinagkaiba yun, kapatid. Kung alam mong tini-take advantage ka na tapos nagpapaloko ka, ikaw na ang may mali dun. Ang sinasabi po ng Bible, kapatid, halimbawa may nanakit sa'yo. Ngayon, kapatid, nakita mo siya na nauuhaw siya, bigyan mo ng inumin. Pero hindi naman kailangan ba palaklakin mo ng sobrang dami, lagi na lang gano'n, hindi. Sinasabi na gumawa ka pa rin ng mabuti kahit sa mga nakapanakit sa'yo. Dahil doon sa paraan na yon, pinapakita mo pag-ibig ni Lord. Amen. Imagine mo, kapatid, kaya nga, actually, yung sinabi ni Paul dito na overcome evil with good, para bang kill them with your kindness eh. Di ba? At alam mo, kapatid, ang konsensya ang pinakamahirap kalaban. Imagine mo yun, halimbawa ako, nagawan ko kayo na mali, tapos naging mabuti pa rin kayo sa akin. Hindi ko mafe-feel, kapatid, na na-take advantage ka doon, kundi mafe-feel ko na kahit ganun, no, nakagawa pa rin siya ng mabuti para sa akin. Amen. Kaya nga, kapatid, hindi po lahat ng laban nilalabanan. Hindi lahat tinatalakan. Amen. Itanong mo si Lord kung tama ba magsalita ka o hindi. Tanong mo si Lord kung kailangan mo ba i-prove yung sarili mo o hindi. Amen. Tanong mo si Lord, hindi pwedeng na lagi ka na lang ganyan. Ngayon, ulitin ko hindi man nila ibalik, ibabalik ni Lord. Tandaan mo yun. Ibabalik ni Lord. Kaya nga, ulitin ko, ang POB, kapatid, buhay mo. Sabi mo nga dyan, buhay mo. Oo, kapatid, yung actually, wala namang kasalanan din, kapatid, na magdemanda, no? Kasi, bilang sa batas naman ng tao yan, kasama naman yan, no? Yun nga ang mali, 10 years kang nagtiis. Di sana sa una pa lang, hindi mo na tiniis. Di nakita nila ang tama. Ganun eh. Alam mo, kapatid, pag injustice, syempre, kailangan ng justice, di ba? Ngayon, kapatid, kung nakita mo nagbago na, hindi, si Lord si Lord naman ang bibigay ng puso sa'yo eh. Amen ba? Tingnan mo, kapatid, punta tayo kay Pharaoh. 10 beses binigyan ng pagkakataon na magbago ng puso, hindi nagbago. Pinaalis, di ba? Humabol pa. Andun yung kabutihan ni Lord eh. Okay na eh. Humabol pa. O, wala nangyari. So, ibig sabihin, kapatid, si Lord pa rin naman ang may hawak ng lahat, no? So, ang pinakamahalaga kasi ikaw, ngayon, kapatid, kung titingnan mo na mukha kong kawawa, ganyan, alam mo, kapatid, hindi naman kasi kailangan na ulitin ko lahat labanan. Ngayon, halimbawa, nagpatawad ka, pero wag ka basta-basta magtiwala. 'Di ba? Gets mo ba? Hindi naman kasi, kapatid, hindi naman kasi sinabi ng Lord na pag nagpatawad ka, magtiwala ka kagad. Hindi, no? Trust, it is something that you need to build, or one way around. Yung nagkasala sa'yo, hayaan mong i-build niya yung trust. Hindi yung konting ganyan, balik agad. Hindi ganun, kapatid. Hindi mo rin sila tinuruan na maging na kumilos ng tama. Amen. Basta ang sinasabi lang, piliin mo pa rin ang mabuti. At ang sabi ng Ephesians, kapatid, Ephesians or Galatians, I think Ephesians, huwag kang mapagod gumawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, aani ka kung hindi ka susuko. Amen. Darating ang araw, kapatid, na ipapakita sa iyo ng Diyos na ang lahat ng tinanim mong kabutihan, aanihin mo yun. Amen. Wait lang. Kunin ko lang yung verse. Galatians chapter 6 verse 9. Galatians 6 verse 9. Huwag kang mapagod. Ngayon, paano ba ang practical ways to bless others? Unang-una, manalangin ka sa mga nakapanakit sa'yo. Alam mo, kapatid, na napatawad mo na yan. Pag pinag-pray mo, Lord,
Pinatawad ko na to, kaya baguhin mo isip at puso mo to. Amen. Encourage someone who feel discouraged. Forgive someone who offended you. Pakainin mo mga nagugutom. Bumisita ka sa may sakit. Kung, alam mo kapatid, ang practice ng church namin, mas uunahin ko ang lamayan kaysa sa birthday yan. Hindi nire-require kami bilang church na pumunta po pag may namatayan. Ngayon kapatid, dahil sa una, talagang ini-encourage kami na pumunta. Ngayon, kahit wala akong kasama, napunta na ako kasi naturuan ako ng tama eh. Mahirap kaya mamatayan. Amen. Mahirap din magkasakit. Dumalo ka sa may sakit. Mga musta ka. Hindi, musta Mars, may extra ka ba? Naku, pag ganyan kayo, yari kayo kay Lord. Amen. Mangungumusta ka na nga lang din, nangutang ka pa. Di ba? Amen ba? Amen. Ito pa, give generously without expecting anything back. Amen. Ang mapagbigay ay mas lalong pinagpapala. Tandaan mo yan. Kaya kapatid, transparency report na rin, no? Marami po tayong binless, no? Ng, katulad yan, pagkain, pangbaon. Amen. Hindi ko inaasahan na maibalik nila yon kasi alam ko si Lord naman magbabalik eh. Amen po ba? At salamat din po sa inyo, no? Eh, mga pa-diamonds na yan, kapatid, nakakaipon tayo dyan. Amen. At pag nakaipon na, ipang tutulong din natin. Amen. Ngayon, hindi naman laging pera lang naman eh. Alam mo kapatid, kind words can lift others up. Amen. Kaya rather than na lagi kang palamura, pagpapala na lang. 'Di ba? Magsalita ka ng nakakapagbigay ng buhay. Hindi yung parang lagi mo na lang silang sinisiraan. Amen. Ano pa? Maglingkod ka ng walang nakakaalam. Sabi po ng Bible, ang ama mo sa langit ang siyang magpapala sa'yo. Ngayon kapatid, pwede niyo sabihin, bakit Kuya Jerome, ikaw nagta-transparency? Kaya marami pong involved dito sa ministry natin. Alam nga naman, pag nanahimik ako, di naakusahan pa akong magnanakaw, di ba? Pero hindi ko pinagyayabang, kaya nga nasa group chat lang eh. Amen. Pero kapatid, marami rin akong ginagawa na walang nakakaalam, si Lord lang. Amen. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na, uy, pinag-pray ko si ganito, pinag-pray ko sa ganyan. Dami kong pinag-pray kapatid. Kahit hindi nila alam na pinag-pray ko sila. Kasi sabi po ng Bible, ang ama mo sa langit ang siya nakakakita ng lahat ng ginagawa mo sa lihim at siya ang magpapala sa iyo. Amen. At libre lang maging mabuti. Sabi mo nga dyan, libre lang maging mabuti. Show kindness to people who cannot repay. Libre lang. Ngumiti ka, libre lang. Kahit kulang ako ng ngipin, ngingiti ako, kapatid. Bakit libre lang yan eh? Amen. Imagine mo kapatid, lahat ng ngitian mo para naman makakagagaan sa buhay kaysa naman lagi ka na lang nakabusaangot. Ay iba po yung merong Heavenly Mother kapatid. Yun po ay isang Korean group na naniniwala sa God the Mother. Hindi rin po yun biblical. Amen. Basta tandaan mo kapatid, lahat ng act of love na ginawa mo ay nagiging testimony para kay Jesus. Amen. Imagine mo kapatid, mag-mention ako dito, no? Ano, paano babasahin daw? Fujiomi. Roland na lang. O, halimbawa si Roland. Rolanda Parto ba? Yeah. O, si Roland. Ngumiti lang siya sa iba. Ay naranasan pag-ibig ni Lord. Pagdating sa langit, kapatid, malalaman mo na lang yung mga nginitian mo kumilala kay Jesus. Amen. Lagi nga po sinasabi ito ng Bible eh. Sabi po ng Bible. Sabi ng pastor ako, Jerome, bigyan mo ng tinapay at tubig, baka dahil sa tinapay at tubig, kumilala yan sa Panginoon. Diba? Libre lang maging mabuti, kapatid.
Eh, ang problema kabutihan na nga lang pinagdamot mo pa kaya walang naging mabuti sa'yo. Ay na "Uy, wag niyo pong accept, wag niyo po accept, wag niyo po accept, parang awa niyo na, wag niyo po i-accept, wag niyo po accept." May napindot na naman ako, please hindi ko alam paano ko ibabalik. Decline niyo na lang, sorry napindot ko lang. Pero 'di ba kapatid, libre libre lang maging mabait, libre lang maging mabuti, hindi pinagkait mo pa. Bless others in Jesus' name, amen. Kaya nga kapatid natuwa po ako sa Panginoon. Wala kasi si Ate Lynn paggabi, pero sa totoo lang kapatid, tuwang-tuwa ako sa Diyos. Kasi tinupad niya yung usapan, yung sinabi niya sa akin na pag nakalaya yung anak ko Kuya Jerome, magsisimba kami diyan. Taga Rizal 'to, nagsimba sa church. At hindi ako pumayag kapatid na hindi ko siya pagpalain. Sabi ko, ipe-pray ka namin. Amen. Kaya kapatid, ipakita mo yung kabutihan kahit sa kaaway mo pa. Amen. Kasi kapatid, o halimbawa, ayan katulad niya sabi ng kapatid, hindi na kayo nag-uusap. Sana, pag nag-usap kayo, okay na kayo. Ngayon, kung sinabi ni Lord sa'yo na ikaw ang maunang mag-hello, mauna kang mag-hello. Hindi na dapat pride. Amen. Kasi kapatid, dapat wala ng pride Kristiyano. Kasi sa totoo lang, si Satan po, sa pride po siya nagkamali. Paano pag ikaw nakasakit? Uy, alam mo na yan, ikaw ang humingi ng tawad. Amen, sobrang simple lang. Simplehan lang natin, no? Kung ikaw ang nakakasakit, ikaw ang mag-adjust, ikaw ang mag-sorry nga ni, di ba? Hindi pwede na, nag-sorry na nga ako eh, hindi mo pa ako pinatawad, hindi ganun. Ikaw ang magpi-please. Amen po ba? Amen. So ganun lang, simple lang buhay kapatid. Simplehan lang natin, no? Maging pagpapala ka sa iba. Ngayon, kung ikaw ang nagiging dahilan ng pagkakabigat ng iba, kapatid, naku, asahan mo rin magiging mabigat buhay mo. Mag-sorry ka, at the same time kung yun yung decision niya I mean, show respect, siyempre. Kasi hindi rin naman puwedeng ipilit yung relationship kapatid, 'di ba? Ngayon kung halimbawa gusto niya muna makipaghiwalay, eh, di pagbigyan mo, pero win her back, gano'n lang yun. Kasi at the end of the day kapatid, kalooban pa rin naman ng Panginoon kung kayo-kayo, kung hindi, hindi. Pero hindi rin talaga nga puwedeng sabihin na pilitin mo na lang ng pilitin. Amen. Yung ang pastora po yung pastora ko. Yung pastor ko, pastora po. At siya po ay masipag sa Great Commission at siya din po ay talagang may care sa tao. Amen. Yan, kaya yun nga kapatid, kailangan mong i-win her back. So, dalangin ko samahan ka ng Panginoon. Pero again kapatid, ang point po ng topic natin ngayon, libre lang maging mabuti. Piliin mo maging mabuti. Ngayon, kung hindi mo pa kayang maging pagpapala sa iba, huwag ka naman maging curse para sa iba. Amen ba? 'Di ba? Kung halimbawa meron kang problema, eh huwag mo idamay yung iba. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko po sa'yo, lagi mong piliin ang maging mabuti. Amen?
Yun lang yung gustong iwan sa inyo kapatid at dalangin ko sana kinausap po kayo ng Panginoon ngayon. Amen. Bagamat yung topic kasi natin hindi to POV mo eh. Hindi to POV ng kahit sino. POV to ng pagbibigay mo ng pag-ibig sa iba. Amen. Kaya I pray and declare na samahan ka ng Diyos kapatid. Amen. Kaya ayun po, naniniwala po ako na si Lord po ay kikilos. Hallelujah. At ang Diyos naman ay naniniwala po ako na pagpapalain ka. No? Kaya dalangin ko po, ikaw bilang isang nangangailangan ng panalangin, isend nyo po sa amin yung prayer request nyo. Amen. Thank you po, na-remind naman na po ako, andun na po eh. Amen. So, isend nyo lang po yung prayer request nyo sa akin, kapatid. And please, ayun, sama nyo na lang din ako sa prayer, no? Kasi, yung katulad yan, dami pa rin talagang ginagawa kahit ganito. Pero, ang prayer ko lang din naman is that, sana itong community natin maging pagpapala sa iba. Amen. O Lord, I pray sa aking kapatid na namatayan. I declare po na ikaw po, O Diyos, ang kumilos sa kanya. Ang paglingap mo, Lord God, at yung peace na nanggagaling sa at lalang-lalo yung pag-ibig na nanggagaling sa iyo. In Jesus' name, amen and amen. Kaya yung kapatid, no, so please send your prayer request. No? I-send nyo po dito yung prayer request sa chat. At isama natin sa prayer yung Pilipinas, kapatid. Sobrang gulo na naman. Isama rin natin sa prayer yung bawat isa, no? Kung lahat po kayo makapag-send ng prayer request, please send your prayer request, no? And I hope that God will always move upon you and God will move sa iyong kindness at marami kang matouch na puso ngayon. Amen. So yun, thank you po. God bless po at medyo lumalalim na yung gabi at kailangan ko na rin magpahinga pero subukan natin mag-online bukas ng umaga, no? Pray nyo po makabawi na talaga ako ng lakas, no? Pero subukan natin kasi may pasok ako ng 9 a.m. so baka 7 a.m. tayo bukas. Amen. Paano po mag-repost? Ay, hindi ko rin. Dito ata itong banda to. Ito. So yun, thank you po, no. God bless you po at naniniwala po ako na ang Diyos po ay ang kikilos sa inyo. So pasama na lang po lagi sa prayer, no, yung ministry natin, kapatid, yung improvement ng live natin, at the same time improvement po ng face-to-face ministry. So ayun, no. Pasama po sa prayer at naniniwala po ako na kikilos po si Lord sa kalagitnaan natin. So yun, thank you po. Opo, magre-reply po ako after this. Kaya Jaira, sendan niyo po ako ng message. Sige po, bye-bye. God bless po. Opo, lahat po ng may PM, sige po. Kami po ay Jesus Intercessors Baptist Church, Kalayaan, Kawit, Cavite. At the same time pala, meron kaming binubuo na camp, kapatid, August 21 to 22. Ang reg fee po, tentatively ay 3,500. So, naghanap pa kami ng venue. Pero kung interested po kayo, around Amadeo, Cavite, or Tagaytay po. So, kung interested po kayo, just message me, no, kung interested po. So, ayun, no. Thank you po. Ang intercession, kapatid, ay ikaw ay nagpe-pray para sa iba. Yun lang yun, sobrang simple. Ang sinabi pong intercede or intercession, you are praying for others on behalf of them. Yun po yung intercession or interceding. So yun po, bye-bye po. God bless.